Seatbelts Use Act of 1999 or Republic Act Number 8750 is a Philippine law that mandates the use of seatbelts by drivers and transit passengers in both private and public motor vehicles. It also requires car manufacturers to install seatbelts in all manufactured vehicles. It was approved on August 5, 1999. Basically, RA 8750 requires na dapat ang mga driver kag pasahero sa atubang sa private man o public vehicles ay magsuot ng seatbelts. Hindi lang sa kotse yan, this applies to most vehicle on the road. Kaya nga, pagpasok mo sa kotse o nag-gate, buckle up tayo. It's not just a good habit, it's the law, diba? This law is here to protect you and your loved ones. Let's all do our part para mas maging safe ang mga karsada natin by following the Seatbelts Use Act of 1999. Additionally, the law mandates na dapat ang mga car manufacturers ay mag-install ng seatbelts na sa kanilang mga vehicles na pinahimula. Ang main purpose nila ay protektahan ang mga tao para hindi seriously injured o kung mapatay sa car accidents. Seatbelts have been proven na nakabuhin kang risk kang severe injuries during the crash. By making seatbelts use mandatory, the government aims na bawason ang impact ng vehicular accidents sa drivers at passengers. May video dyan nga, pwede nyo lang tawon kung ano ang purpose dyan kang seatbelt, kapag suot kang seatbelt. Para pag nabunggo ka, hindi ka titilapon. Ito po, drivers and passengers must wear seatbelt. Kaya po yung manufacturer, pinapalagyan na po yan. At posting of appropriate signages on public or for hire vehicle. Nakalagay po yan, pampasahero na kailangan laging naka-seatbelt. Yan po yung epekto niya, no? Purpose. Tingnan nyo po, naka-seatbelt sila, hindi po sila gaanong masasaktan, ma-injure. Ito po yung tinatawag na airbag. Yan po yung protection. Malakas po yung impact niyan, kaya ganyan lumabas yung airbag. Mandatory use of seatbelts requires drivers and front seat passengers of all private and public vehicles to wear seatbelts. Mandatory use of seatbelts is a crucial safety measure nga gidesign para protektahan ikaw kag magluwas ka mga kabuhi. So whether nag-drive ikaw o kung riding as a front seat passenger, himuon nga batasan nga mag-buckle up every time nga nagsakay ikaw sa vehicle. It's a simple action nga pwede magkaon of huge differences in event of an accident. Unaon lang ang kabuhi mo ang ginatayaan dya. In front seat, prohibited children aged 6 years and below from sitting in the front seat of any moving motor vehicle. Yanta ang role party sa mga bata sa front seat sa sarakyan. Diyan nga safety measure gin-design para protektahan aton pinakabata nga mga pasahero. This role means nga ang mga bata nga age 6 years and below kay hindi pwede magpungko sa front seat. This must be seated in the back. Kinahanglan gid nga dito sanda sa likod. The rule prohibiting young children from sitting in the front seat is the critical safety measure. Paagi sa pagsunod diya sa prohibiting young children from sitting in the front seat is a critical safety measure. Paagi sa pagsunod niya nga rule kang paggamit kang appropriate child safety restraints, pwede naton gid mabuhinan ang risgo ang mga injury ang aton mga kabata nga mga pasahero kag mapabilin sanda nga safe sa dalan. Vehicles registration mandates that no new motor vehicles can be initially registered or have its registration renewed unless it is equipped with the necessary seatbelt devices. Hindi pwede ma-rehistro ang bago nga sarakyan o kung ma-renew ang rehistro kang daan nga sarakyan kung wala ti insakto nga seatbelt. Obligado ang tanan nga di motor kag sarakyan, kotse, van kag iban pa nga may seatbelt para sa driver kag mga pasahero. Ang tuyo na kaya mapataas ang kaluwasan sa dalan kag mapanubo ang pilason o kon kamatayon sa disgrasya. Sa simpleng hambal, hindi gid pagpabayaan
nga narehistro ang sarakyan kung wala ti nakatakod kang isakto nga seatbelt. Hello ma'am, hello everyone. This is my reporting. Retrofitting requires operational and motor vehicles, both public and private, without seatbelt devices to retrofit appropriate seatbelt devices within 1 year of the IRR implementing rules and regulations. Assurance by the Land Transportation Office LTO. When you say retrofitting, amo dya ang upgrade or modify kag ga-exist ang mga sistema, structure or equipment para mas improve ang mga performance or safety efficiency kag ang anang functionality. Just like for example, ang public utility jeepney nga wala ti seatbelts nga nakaregister sa Pilipinas. Ang LTO nag-issue ka IRR implementing rules and regulations requiring mag-install ka seatbelts. So bali in accordance of the rule or policy, need nga mag-install or magpatako daw ng mga public utility jeepney o owner operator kang seatbelt devices within the total duration of 1 year. Ay ang main purpose na kadya is to improve ang mga driver operator kag mga pasahero ka listen and injury if ever nga may maaksidente yaw nga matabo. Signage. Public utility vehicles must display appropriate signage instructing from seat passenger to wear seat belts. Ang mga example ka signage, ang signage niya is makita mo sa like bus, jeep, van, naka-display yata na sa may front seat kay ang driver mo dyan guys instruct sa driver kag sa mga passenger na nga mag-sok ang seatbelt para sa andang safety. Kay mas bawal ang posibilidad ang disgrasya sa front seat kay sa unahan yung rapid sa windshield kag sa dashboard. Kay For fines and penalties for drivers, your first offense for drivers nga nadakpan nga wala nakasuot kang seatbelt and your passengers from front seat. Your fines is 100 to 1,000. First offense. For second offense, is your fine is 200 to 2,000. And your third offense, dakpan ka naman na wala kasuot ng seatbelt, will fine 500 to 5,000 and suspension your driver license for 1 week. Hey everyone, I will be discussing the fines and penalties related to the violation under the law, particularly focusing on the public utility vehicles and vehicle manufacturer. The first is the public utility vehicles. Failure to post appropriate signage, a fine of 300 to 3,000 for every one violation for both the driver operators and the manufacturers, assemblers, operators, and distributors. First violation, a minimum fines of 500,000 to 10,000 and suspension of the license to manufacture, assemble, import, or distribute for 1 year for every unit found without seatbelt and devices. Second violation, a minimum fines of 10,000 to 20,000, suspension of the license for 2 years, and the third violation is a fines of 20,000 to 50,000 and the suspension of the license for 5 years. So, bali sa public utility vehicles is ang pangunahing paglabag dito ay ang hindi paglalagay ng tamang signage tulad ng fare matrix safety o reminder o iba pang importanteng impormasyon para sa pasahero. So, meron itong parusa na 300 to 3,000 pesos. Tapos, yung mananagot dito is yung driver at operator. So, bawat paglabag dito ay may hiwalay na multa. Tapos yung kahalagan dito is yung mahalaga ang signage upang matiyak na ang mga pasahero ay may sapat na impormasyon at gabay habang nasa biyahe. Pangalawa is ang
para sa manufacturer, assemblers, importers, at distributors. Ang paglabag naman dito ay ang mga paglabas ng pagbenta ng mga sasakyan ng walang seatbelt device. So, ang unang paglabag dito ay may multa na 5,000 to 10,000. Ang suspension naman ng lisensya ay may 1 taon o 1 year. 1 year. Ikalawa, ang multa is 10,000 to 20,000. Suspension ng 2 taon. Tapos sa ikatlo ay 20,000 to 50,000. Ang suspension ng lisensya ay may 5 taon. So, bali ang seatbelt ay isang pangunahing safety requirements kapag inalabas ang sasakyan na walang seatbelt, naglalagay ng panganib ang mga gagamit nito. Ang mga fine at penalties na ito ay layunin o protektahan ang kaligtasan ng publiko. Tinitiyak nito na ang mga PUV ay sumusunod sa tamang standards at lahat ng bagong sasakyan ay ligtas gamitin. Good evening, ma'am. Good evening, classmates. This is my report. It is about RA 8750. The Land Transportation Office or LTO and other government agencies conduct public information campaigns to promote awareness and compliance with RA 8750. These campaigns aim to educate drivers and passengers about the importance of wearing seatbelts and the risk of not doing so. So ang LTO dyan guys, kag iba pa nga mga government agencies nag-conduct ang public information campaign para nga i-educate kita kag mangin aware kita kung ano ka importante ang paggamit kag pagsuksok ang seatbelt samtang nagabiyahe kag kung ano ang mga risk kag mga posible nga matabo kung hindi kita maggamit ka seatbelt. The LTO, police, and other authorities are responsible for enforcing our RA 8750. Regular checkpoints and patrols are conducted to check for compliance. So ang LTO dyan guys, police kag ang iba pa ang other authorities or ang mga the LTO, police, and other authorities are responsible for enforcing RA 8750. Regular checkpoints and patrols are conducted to check for compliance. So, ang LTO dyan guys, police and other authorities, patas karang mga traffic enforcers are responsible for enforcing RA 8750. Regular checkpoints and patrols are conducted to check for compliance. So, may mga regular checkpoints, kag may mga patrol man dibla guys nga kisa galibot. Patas ka di dyan sa Sibalam, mga mura guys. Thank you.